hindi normal pag nagsaspotting. Yan yung mga signs na pwedeng makunan si mami. Agree. Yes, oo. Kaya dapat Kasi, important nakikita- Totoo ba na may long-term fertility effects ang isang contraceptive like ang implant device or pills? ano daw ang usual cause ng PCOS or PCOS? Ay, PCOS ka, hindi ka na buntis. Dok, wala pa rin akong regla hanggang ngayon. Anong gagawin? Peace be with you. Happy International Women's Month. And welcome to the very first episode of the GSDH Doctors Dialogues. Where conversations meet care and your health takes center stage. For today's episode of She Cares, a women's health talk, we open a safe and empowering space to talk about every woman's journey, her health, her body, and her overall well-being. I'm Dr. Jermaine Angela Orsabia, a GSDH perinatologist. And I'm Dr. Rhea Lutan, also an obstetrician gynecologist. Together, we're here to guide you through today's conversation. Sharing expert insights, addressing your most common concerns, and helping you make informed decisions about your health at every stage of life. So, Relu, I asked our team na kumuha ng 10 questions around the hospital sa mga pasyente, sa mga healthcare professionals natin, kung ano yung mga most common na problem nila as babae. No? Kasi Women's Health ngayon, Women's Health Month. Sineparate natin yung pregnant-related questions sa non-pregnant-related questions. So, first question, Doc, ready ka na? Sige. Ready ka nang sumagot? So, sabi nila, for pregnant women, ilang beses ba dapat magpa-prenatal ang isang buntis? Yeah. Basically, in the World Health Organization, ang nire-recommend ngayon is magkaroon tayo ng prenatal check-up for at least 8 sa buong pregnancy. Tandaan nyo ha, 8. 8, hindi Yes. 3. Yes. Doc, di ba mga patients natin, parang Minsan, Second- once in a siya. in a quarter, taon niya? Trimester, yes. No? Kailangan magkaroon tayo ng at least 8. In the first 28 weeks of pregnancy, kailangan nagkakaroon tayo ng every month na check-up. Nalaman nating buntis tayo, magpapacheck up na tayo, then after a month, up to the 28th week. Then, pagdating ng 28 weeks, kailangan magkaroon na tayo ng every 2 weeks na check-up. From 28 weeks up to 36 weeks age of gestation. So, parang ano yung Doc, 6 months? Yes. No? 6 Yes, months, 6 tama months kayo, mahigit. lactation. Hanggang malapit ng mga anak. Pag malapit ng mga anak from 36 weeks onwards, so kailangan magkakaroon na tayo ng weekly check-up. So, prenatal check-up sa ating Yes. obstetrician. So, Agree. oo. So, para magkaroon ng pangkabuuhang check-up sa isang buntis, masusubaybayan yung mga pregnancy-related problems, Yes. no? Specifically, yung magkaroon ng infections during pregnancy, nagkakaroon ng mataas na blood pressure or mataas na blood sugar. So, kailangan yun True. natin. Agree. So, dapat 8. At least 8 according to WHO. Pero, Doc, ang problema kasi yung iba, hindi nila alam na buntis sila. Nalalaman na lang nila 6 Yes. months na. Yun yung problema. Oo. So, sad. So, okay lang naman. Basta as long as kung kailan ninyo nalaman yung pregnancy and then kung ano ng age of gestation yun, doon na tayo magsusunod na ngayon ng recommended number of times Tama. check up. The second question, meron naman tayong tanong, no? Ano kaya ang mga signs na may-aring tayong malaglagan or may unusual na nangyayari sa pagbubuntis mo? Paano ba nila malalaman ngayon, Doc? May mga ganyang signs na ba malalaman na nila may something wrong sa pagbubuntis nila? So, usually, ang common naman talaga na nagiging problem or warning signs, yun yung tinatawag natin na warning signs or what to watch out for pag pregnant ka is, of course, spotting. Di ba, Doc? Pag may spotting talaga, and then alam mo buntis ka, huwag ka na patumpik-tumpik pa. Pupunta ka talaga sa Yes. doktor. Di ba, Doc? Exactly. Pupunta ka talaga sa hospital, sa clinic. Kasi hindi normal pag nagsaspotting. Ibig sabihin, may something's going on. May mali na nangyayari dyan sa pagbubuntis. So, yung iba din naman, pagpunta nila sa clinic or sa pagtingnan nila, pumunta sila sa OB nila, sinabi nila, okay lang yan. Baka na pagod ka or like na marami kang ginawa sa bahay. So, at least, alam mo, okay siya. Hindi pwedeng baliwalain ang spotting. Okay? Yung next na common din na parang laging na nai-encounter ng mga patients natin, no?
yung pananakit ng puson or yung feeling nila dysmenorrhea, Dok, di ba? Oo. Yes. Di pa man ako nabuntis, pero TMI. Pero parang dysmenorrhea kasi ibig sabihin parang magduduguin na sila. Na you should not be feeling that, no? Kaya, na parang dysmenorrhea. crampy. Parang cramping. pain Oo. So sa parang ang pag- bigat. Ayan. Ganun. So baka meron ka ongoing infection or baka nag-threatened abortion ka na or threatened miscarriage. So usually yun yung mga tinitingnan natin. Pag mga first trimester, pag maliliit pa yung tiyan. Ngayon, pag medyo malaki na yung tiyan, so pag kita mo na talaga na buntis na, so pag between 6 months, 7 months, so medyo malaki na yan, dyan na pumapasok yung mga contractions or yung pagtigas ng tiyan, no? Pag tumitigas siya. Ibig sabihin, nag-preterm labor siya kasi hindi pa siya umaabot ng 9 months. So, usually, yun yung paninigas, tapos dito sa likod, parang nangangalay, no? Parang hindi nila naiintindihan kung ano yung nararamdaman nila, pero parang nangangawit. Mabigat. So, yun. Basically, dapat wala kang nararamdaman na pain. So, yun. Kahit yung 3 signs lang yung kailangan yung tandaan, no? Spotting, dysmenorrhea na feeling or pananakit ng puson, and yung paghilab or yung paninigas ng tiyan pag malaki na. Okay, Doc? I guess yun naman talaga. Yes, yun yung common na mga reasons kung bakit nagkakaroon tayo ng miscarriage or preterm labor. Ano daw yung mga possible complications if ever na mabuntis sila ulit after nila makunan? So for example, pumunta ako sa clinic, sabi ko, Dok, 3rd pregnancy ko na po ito, pero yung first ko po at saka yung second, nakunan po kasi ako nun. So ano kaya yung mangyayari sa akin ngayon sa pregnancy na to, Dok? Or ano yung magiging okay ba ako or what? Diba usually yun yung mga tinatanong kasi nila eh. Oo, very common yan. Kasi minsan natatakot na rin sila, no, na baka magkaroon na naman ng miscarriage. Yes, oo. Ang una nga nila sasabihin, Dok, may heartbeat ba? Wow, diba? Napacheck na agad. Which is, tama naman. Oo, kailangan talagang malaman agad. First pa lang nalalaman mong buntis ka, ay magpapacheck ka na para makita mo agad. At the same time, pagka galing ka nakunan, syempre ang mga common cause kung bakit nakunan, yung mga infection. So, kailangan sinicheck na agad natin. Pag ultrasound sa prenatal natin, lalo sa ating obstetrician, no? So, sinicheck na ngayon if merong mga placental problems, merong kasi, kumbaga sa early trimester, nakikita na yung kung merong mga subchorionic hemorrhage, no? Yung pagdudugo sa loob. Wala namang spotting sa labas, pero meron na sa loob. So, from that time, na aagapan na ng early detection. Yes, early detection. Kaya minsan nagtataka tayo, no, mga pasyente natin, bakit ako binigyan ni doktora, hindi naman ako nakafeel ng mga anything na sintomas. But in the ultrasound, may nakita na tayo. Yeah. Kaya very important yung sinabi talaga, Doc, first trimester ultrasound talaga. Para lang sure na walang mangyayaring. At saka, pagka naraspa na or nagkaroon na ng curettage, no, from previous pregnancies, nagkakaroon ng thin wall, uterine wall. So, parang naninipis na yung matres. So, yan din. Nagkakapeklat. Yes, yan. Isang rason din na pwedeng, magkaroon. So, parang nanghihina na yung matres. Kaya, magandang, early talaga magpapacheck up. Another is pagka merong cervical incompetence. So, nakikita din yan sa ultrasound. Di ba? Yes, agree. Yes, kasi, nakikita na kung gano'n nakataas yung cervix, yung kwelyo ng matres. Kasi yan yung nag-o-open pag tayo ay nag-preterm labor or nanganganak. Yung start pa lang ng pregnancy, dapat sine-check na yan. If merong incompetence, sabihin, nag-thin na ba or naninipis na or nag-shorten. So, yan yung mga signs na pwedeng makunan si mami. So, meron tayong ginagawa niyan, Doc, di ba? Ano ba yung para maagapan? Cervical length screening, universal yan actually, no? At buti na nga lang, Doc, na-mention mo yan kasi hindi pa siya masyadong na-practice. Yes. Pero now, na marami na nagpe-preterm labor or preterm deliveries,
that's one of the strategies para mabawasan or ma-prevent natin yung preterm birth. So, yun, ano lang siya parang kumbaga nag-trans-V ka na rin naman, gawin mo na rin siya. Yes. Tapos meron tayong procedure na gagawin is talagang nagkaroon ng shortening or thinning of the cervix, yung tinatawag nating cerclage. Yes. So, pwede din yung magawa to prevent preterm labor. Agree. Madami na tayo talagang pwedeng gawin. Basta nagpapa-check up lang kasi. Yes. So, talagang importance talaga ng check up. Kasi pag kunwari dumating na sa clinic tapos ayan na, wala na, hindi na naaagapan. Kaya wala na kaming kahit ba bigyan natin ng gamot. So wala na talaga. So at least early on, nakikita yung problems. And the last one is yung emotional and psychological na impact sa pasyente. Kasi, syempre, di ba, kaya minsan sinasabihan ko na, wag lang masyadong ma-pressure, yung mga ganon. Tsaka readiness in the pregnancy, yan, very important sa isang mommy. Agree. So, parang mental health. Kasi pag nasistress si mommy, nasistress din yung katawan niya. So, parang yung environment ng stress niya, parang stressful din na parang, ayoko na dito. Parang, yes. So, baka siguro madami nararaspa dito, no? Kasi lumabas siya sa survey. Yes, Tsaka, dagdag kaalaman din. Hindi lahat ng nakukunan, niraraspa. Yes. Agree. Kung nakunan tayo ng early masyado during the pregnancy, like less than 8 weeks age of gestation, tapos pag ultrasound, wala namang naiwan, hindi na tayo nagdudugo ng malakas or whatsoever. So, pwede nang hindi iraspa. So, at least lesser ang complications compared to nararaspa tayo every time. Parang feeling kasi nila, pagka, di ba, pag kunwari, yung blighted ovum, usually yun yung common gusto pag nang hindi lumabas, feeling nila na malalason sila sa loob kasi parang nabubulok. Pero actually, hindi. Hindi naman kailangan lahat. Ilalabas ng katawan na. Yes. Ganun yung very wonderful ng ating katawang babae na kaya niyang siya na lang. May sarili siyang mundo. Ginagawa niya ng ng paraan. Yes. Diba doon? So, okay. Ayan. Tapos na tayo sa mga questions natin sa pregnancy related. Yes. Ngayon, doon naman tayo, Doc, sa non-pregnancy related questions. Ito, medyo marami, no? Ang dami! Yes. God. Ang unang question is, ano daw ang usual cause ng PCOS or PCOS? So, ano daw ang usual cause? At meron bang other complications ito sa katawan, Doc? Mahirapan na bang manganak? Yan ang mga common, di ba? Paano daw malalaman kung ang irregular period mo ay dahil sanhi sa PCOS? Yung mga ganon. Okay, wow, ang bigat ng tanong. Diba? But anyway, bago tayo pumunta sa PCOS, kailangan muna kasi nila malaman kung kailan ba nagiging abnormal ang menses. No? Hindi naman like perfect talaga na every 28 days talaga yung menses natin. So may range naman, Doc, 'di ba? From 21 to 35 yung interval, normal interval ng menses natin. So kapag feeling nyo na dapat February 8 ako magkakaroon tapos na-delay lang siya ng 2 days, naging February 10, gano'n. So, okay lang yun. Basta pasok siya dun sa hanggang 35 days. Yes. At saka minsan, Doc, meron ding nagre-regla ng 2 beses sa isang buwan. Pwedeng mangyari kasi kunwari shorten ang iyong interval, like 21 days lang. So, basta yun lang yung kailangan mo malaman. Ang normal interval ng menses natin is from 21 to 35. So, kung pasok ka doon, nothing to worry. So, that's number 1 na titingnan mo sa menstrual cycle mo. Yung number 2 naman is the duration or kung gaano katagal ka nagme-mens. So, ang normal is 3 days hanggang 1 week. So, pag nag 1 week pa, okay pa yan. Pero pag nag 8 days ka na, Doc, 9 days ka na, may something na. Pero kung 3 days ka, ako usually 4 days ako, Doc, na minsan 3 days lang din, ganyan. Okay pa yun. Pero pag 2 days, yun yung parang, masyadong mabilis na yung regla, so diba? bakit ba Ikaw, Doc, ilang days ka nire-regla? 3 days na kaya pala tayo. Pasok tayo doon sa 3 to 7. Okay? So, yun, 3 to 7 days.
Ngayon, yung dami, or kung gaano kadami, kung gaano kalakas yung Dapat alam bleeding din mo. natin yung normal Oo. dami. Kasi, So, usually, Doc, di ba parang 3 to 4 pads per day? Ano, minsan nga nagpo 4 to 5 pa eh. oo. Pero mga ganun, 3 to 5 pads per day yung normal na pwede yung i-consume, no? Yung iba naman kasi, Doc, konting dugo lang, papalitan na nila. Yeah. May mga Hindi ganun, yun diba? counted. Dapat yung punong napkin yung ika-count natin. Oo, So, so, okay lang naman yun. Okay lang yun. Wag din masyadong, mamahal ang napkin, no? Yes. So, parang ang sabi doon, 3 to 5 moderately soaked pads per day. Yun yung normal. So, if nagse-7 ka na talagang, or diaper na, no? Yun yung mga talagang heavy menstrual bleeding na talaga. Okay? Ang nangyayari kasi sa PCOS, yung kanilang regla, more than 35 days. So, umaabot sila ng 60 days, umaabot sila ng 90 days. So, yun yung number 1 na palatandaan na mag-iisip ka na hala, hindi na to normal. Nagsiskip talaga ng ilang talaga. buwan. Minsan, yung may mga patients ako, once a year sila nag-regla. Oo, yes. So, meron talagang Twice a ganyan. year or 3 Diba? times a year. Sa napkin. Different na sa napkin. Pero may something Pero may wrong. something So, wrong. yan. Kailangan nating magpa-check up. Yes, kaya kailangan magpa-check up. So, yun na yung masasabi namin na kapag importante kasi alam nyo kung ano yung normal na regla. So, pag hindi na siya normal, then that's the time you go to your friendly OB-GYN kasi doon na namin titingnan. Aaralin pa kasi namin yan kung gaano katagal, or gaano katagal ka ng gano'n, or ilang yan yung usual naming tinatanong. Para tayo silang plaka na patanong-tanong dyan. So basically, Doc, pag tinanungan nila in a very simple explanation ng PCOS, it's basically hormonal imbalance. Yes. Diba? So, hindi nagkakasundo yung hormones mo sa katawan. Meron na kasi dyan dalawang major hormones, your estrogen and your progesterone. So, dapat sila kasi magkasundo yan para magkaroon sila ng harmonious relationship. Kaya parang alam nila kung kailan sige, magdugo na tayo or whatever. So, ang nangyayari sa PCOS, hindi sila, magkaaway silang dalawa. So, kaya, May magtugma. hindi sila magtugma. LQ sila. So, pag LQ, wala. Hindi talaga sila magkakasundo. Okay? So, yun. Ano pa ba, do? Kasi kung pag we go to molecular, baka wala nang manood sa atin. So, basically, yun lang. Yun na lang. Kailangan lang nilang malaman na may hormonal imbalance ka, yung estrogen and progesterone mo, hindi magkasundo, LQ sila. That's why kailangan pumunta sa OB para matulungan namin kayong i-balance. Okay? In terms of fertility naman, Doc, mahihirapan kang magbuntis Kasi nga hindi nagre-regla. hindi ka nagre-regla. Hindi ka nangingitlog, hindi ka nag-release ng egg. Kaya walang ipo-fertilize. Okay? Kaya siya mahirap magbuntis. Pero pag na regular naman yung regla mo with the help of your OB, yes. Kasi nagagamot naman talaga yung buntis ka kaagad. Oo. Totoo. Hindi ibig sabihin na may PCOS, hindi na pwedeng mabuntis. Pwede naman. Pwede. So long as ginagawa natin yung kung anong advice ng ating doktor at kung anong mga gamot na pwedeng gamot. Yes. So, pag na-feel nyo na, PCOS ako, hindi na ako mabutis, hindi. Mali yun. So, may magsasabi sa inyo, ay, PCOS ka, hindi ka na mabuntis. Oo. Hindi yung totoo. Sabihin nyo, sabi ni Doc Rhea Lu, tsaka sabi ni Doc Jelay, mabubuntis pa rin ako. Okay? Kailangan natin ayusin yung regla. Okay? As long as yun nga, Doc, wala ding ibang problema. Yes. Kasi syempre, usapan din yun kung may problem pala. Kasi meron, diba, yung iba meron ding medical conditions. So, meron mga other problems like thyroid problems or agree. Yung mga blood sugar, mayroon tayong insulin resistance. So, ibang usapan yun. So, gagamutin din natin yung problema. Oo. So, but since PCOS, dito lang tayo sa PCOS dahil yun yung talagang common na ngayon na akala nila pag di lang magregla, PCOS na kaagad. So, hindi agad ganun, ha? Hindi din lahat ng nagre-regla ng abnormal or nagkakaroon ng PCOS yun. is PCOS na agad. Hindi yun. Madaming pwedeng maging reason. But since yun yung common na kasi ngayon sa mga bata, sa teenager, across all ages actually, Doc. Yes, kahit na mga super young. Super young, tapos mga sa age din natin na young din. Pero may feeling nila may PCOS din sila. So yun. Kaya important talaga na magpa-consult ka agad pag may abnormality na sa inyong menses. Okay? Huwag niyo isipin na hindi kayo mabubuntis because of PCOS. Kasi pwede kayo mabuntis pa din. Basta PCOS lang yung problem ninyo. Sabi nila dito, ito, maganda tong tanong na to, Doc. Sabi nila, totoo ba
na may long-term fertility effects. Fairness na nagtanong, no? Diba? Ang isang contraceptive, like ang implant device or pills. So, yun yung, actually, na-counter ko to, Doc, sa mga patients na, Pero ang galing. At meron din akong pasyente talagang nagpa-check up kasi natapos ng 3 months nung kanyang lipo. Dipo. Tapos sabi niya, Dok, wala pa rin akong regla hanggang ngayon. Anong gagawin? So, ayan. Sige, sasagutin natin yan. Isa-isa. Laban. Challenge. Challenge. Parang dami na agad inisip. Anyway, parang ang takot kasi nila, Doc, if mag-implanon sila or mag-depo sila or mag-pill sila, magkakaroon ba daw ng effect yun sa kanilang fertility? So, kunwari, for example, yung mga young couples natin na kasal na or kahit hindi kasal, tapos ayaw pa nilang mabuntis, gusto nilang mag-pills. Ang issue kasi nila na, Doc, paano pag kunwari, kaya na namin, ready na kami. Pag sinap ko ba yung pills ko, mabilis lang ba ako mabuntis? Or like, yung gano'n, which is very understandable. Kasi yung iba naman nahihirapan din talaga. Kasi, kasi actually depende. Sa pangkalahatan or karamihan ng ating mga contraceptives or mga contraception na ginagamit is reversible naman. So, babalik din talaga yung regla mo at mabubuntis ka din naman talaga. Ano lang, iba-iba lang yung duration ng pagbalik. Yes. Minsan, so, parang basically, kailangan mo lang antayin na magregla ka ulit ng normal. Kasi minsan, it takes days, weeks, or even months. Lalo na yun dun sa ating mga progesterone only, implant, depo. Yeah. So, yun. So, wag kayong matakot, no? Wag nyo iisipin na, ayoko mag-contraceptive kasi baka hindi na ako mabuntis in the future. Mabubuntis pa rin kayo. Pero, yun lang, medyo hikintayin lang talaga natin na bumalik. Kasi parang basically, di ba, Doc, ang ginagawa nung contraceptives, ginagawa niya dormant yung katawan, yung mattress, yung ovaries ng babae. Ang usual nga side effects ng ating mga progesterone only, Doc, hindi ako nagre-regla, Doc. Or, ang hina ng regla ko, spotting lang, Doc. That is normal. Yun talaga yung ginagawa nung tapos gamot tayo. Sila, Doc, na parang baka magkaroon ng something, malason daw sila, kasi or may dumi na. Yes, hugaw. Yes. Yung hugaw, hindi daw lumalabas. Hindi nila nalalabas sa regla. And that's normal naman, no? Pag gumagamit tayo ng contraceptive methods, kailangan tinatanong natin yung possible na mga side effects. Or dapat talaga, yun nga, nilalaman. Parang, kumbaga, balik tayo sa vulkan kasi gusto ko talaga yung dormant. So, parang dormant, wala talaga. Walang lalabas talaga. Walang pumuputok, walang lumalabas na lavas. Hindi talaga sila reglahin or konti lang yung menses nila kasi nga dormant yung kanilang reproductive organs doon. So, nagiging active lang yan pag tinanggal mo na yung mga reversible contraceptives natin. So, once nagregla na siya, so bumalik na yung cycle, bumalik na yung pag-iitlog ng babae, pwede na siya tuloy na yung regla. Pero hindi tayo makakasabi ng specific, exact na after 2 months. Yes, kasi magkaiba talaga. So, Doc, ano kaya ang, anong usual na sinasabi mo sa patients mo na, ay, Doc, ayoko mo ng pills kasi makakalimutan ko yung pills. Ayoko din ng depo or ng implant kasi gusto ko niregla ko every month. So, ano kaya? Siyempre, meron tayong pwede. Actually, yung pills na combined oral contraceptive pills, ayan, nagre-regla talaga tayo niyan. At the same time, yung mga mechanical barriers na ginagamit natin. Like condom. And, syempre, sa condom, safe pa talaga from sexually transmitted diseases. So, maganda. Yun ang pinaka-best actually, no? So, pero mabutas. Yes. And then, ang last is the copper IUD. Yes. IUD, ini-insert natin sa mattress. So, yun. Pag, nagre-regla tayo ng normal or minsan naman, lumalakas ng konti, but within the normal limit naman ng isang nagre-regla. Which is 3 to 5 pads per day. Yes. At the same time, pag tinatanggal yung IUD, pwede na agad pagbuntis. So, kasi, gusto nyo i-try, i-try nyo. Bubuntis na lang yung yes. So, yun yung kagandahan ng isang mechanical ng yes. So, huwag kayong matakot na mag-contraceptives kasi hindi naman makaka-affect ng fertility as long as wala ka din ibang underlying problems. Kasi baka yung iba, meron din pala talaga silang ibang problema na kaya hindi sila nabubuntis. And it's not really because of
the contraceptives that they've been using. May iba pa talagang medical condition. So, Doc, ano yan? Ito, this is the last question na aming kukunin from our respondents, no? Mga pasyente, mga staff sa hospitals, mga watchers. Ito yung tanong nila. Ano daw yung symptoms, Doc, usually na dinidisregard ng isang babae pero dapat naman nating ipatingin agad? Kasi ito, minsan, pagka masyado tayong kampante na parang okay lang naman ito. Or Ano tayo sa Pinoy, di ba? As long as Yes. wala ka pang nararamdaman na Yes. masakit or kaya mo pang maglakad, magtrabaho, hindi talaga natin priority yung health natin. pero alarming na pala yung iba. Yes, Kailangan oo. na nating magpatingin. So, pinakauna talaga bilang babae is pag meron ka na abnormalities sa iyong menstrual cycle. Kasi every month ka talaga nagkaka-mens. So, kapag nakita mo na na-prolong na siya, mahaba na, no, madami na ang iyong dinudugo, o Tapos nahihilo ka na. Nahihilo ka Kasi na. mababa na yung hemoglobin. di syempre, huwag mo na antayin talaga na mabagok yung ulo mo kasi nahilo ka na, no? Basta Yes. if more than, ano yung sabi natin, more than 7 days na yung regla or more than 5 pads per day na yung nauubos mo sa isang araw, then kailangan mo na magpatingin kagad sa OB, Yes. no? You take care of yourself din. Kasi, paano yun mas malaking problema pa, Dok, pag nabagok yung ulo niya. Kahit magpapa-CT scan pa, magkaroon pa siya ng pagdudugo. Di ba? Imbis na bibigyan na natin ng pills, bigyan lang natin ng gamot na pampastop ng bleeding, di Yes, ba? oo. So, yun yung number one talaga. At saka, yung sa mga abnormal bleeding na ganyan, huwag natin hintayin yung kailangan na natin abunuhan ng dugo. Yes. No? Imbis na isa lang, naging 2, 5. Totoo. Di ba? Totoo. Very Agree. costly na for the patient. Imbis na sana, lang sana yun, para consultation lang, binigyan lang natin ng gamot, no? Yes. Late na talaga. Although, yung kasi talaga ang ng Pinoy, no? Ganun talaga tayo. Pero ano ang reasons ng abnormal bleeding? Yan, marami tayong mga iba't ibang rason. Iba, oo. So, baka isipin, ano lang ako, premenopause lang, papunta na ako ng menopausal. Pero, hindi lang yun yung reason kung bakit Hindi tayo lang yung bukol. nag-bleed. Oo. Pwede magkaroon ng bukol na lumalaki na pala. At ang pinaka-worst is baka cancerous na yung mga Baka cervical cancer. Yes, na. yung nakakatakot, no? Na ang cervical cancer pa naman, Dok, sana is preventive, no? Yes. Parang kaya natin siyang pigilan na lumala. Basta Yes. na-catch lang natin siya ng maaga. Or even, kaya natin siyang pigilan na magkaroon ka Screening. talaga. Oo, meron tayong screening na pwedeng gawin every year. Yes. Ano tawag doon, Dok? Tawag dyan ay pap smear. Diba? So, ayan. Kayo mga babae, nagpapa-pap smear ba kayo? So, yung ganun, kailangan natin... So, kailan ba dapat bang magpapap? So, every... Mga 30 years, 25 years old. Yes, Pag 25 years sexual old debut na. above, or kung meron ng sexual intercourse. Yes. Meron na kahit isang beses lang, pap smear na agad. So, basically, ang recommendation namin for cervical cancer screening at age 25 years old and above hanggang 65 years old, yearly po tayo dapat nagpapa-pap smear. So, may mga iba kasi, Dok, na may mga patients ako na, Dok, nagpa-pap smear ako 3 years ago, normal naman, na. kaya hindi na ako nagpa-pap smear ngayon. So, yun ay myth. Wrong. Yes. Okay? Dapat every year po tayo nagpapascreen. Para Dok? Parang annual PE, di ba? Every year tayo isasali. nagpapacheck ng FBS natin, ng HbA1c, kasi baka dati, hindi ka pa diabetic, ngayon diabetic ka na. Yan din yung ginagawa natin sa cervical cancer screening. Every year din pa din. Hindi naman ibig sabihin, no, na, baka kasi iniisip nila, Dok, na hindi naman ako nagpapalit ng partner. Yes. Baka yun yung may mga ganun kasi merong nag-iisip ganyan. na, siya lang naman yung naging partner ko, Dok. So, parang feeling nila kung papa-pap smear sila every year, para it's like you're changing your sexual partners every year, no? No. Parang safe ka, parang ganun. Even yung mga patients din na wala naman akong partner, Dok. So, di ba, pwede din. Basta as long as your age, 25 and above, pwede na Yes. magpapa-pap smear. Pap smear talaga. So, it should be part of your annual physical examination. Dapat nga sa mga companies or sa mga part na siya as Sinasali siya, Dok. ng pap smear. Oo, Tama. sa mga babae. So, And, isa pa, yung sabi natin, preventable. Sisingit na lang natin itong Yes. cervical
cancer, no? Preventable. Cervical cancer. Yes, very young. At age 20s, meron ng cervical cancer. And preventable ito. Aside from the screening, we can give vaccination. Yan, meron tayong HPV vaccination. You can get it anytime sa mga OB ninyo. Oo, yes. And pwede nating ibigay for as early as 9 to 14 years old, no? Para sa mga bata. Kasi habang wala pa silang exposure to sexual intercourse and to whatsoever, kasi HPV or the human papilloma virus, na-expose tayo na na-expose as we age. Yes. Oo. So habang bata, mas magandang nakaka-receive na sila ng vaccine. Ang nagiging problem niya, naiisipin kasi ng ay, parang ang agang magkakaroon ng sexual life ng bata. Paano na ay years old na. O parang sinasabi mo, magkaka-ano na siya na 16 years old, 18 years old. Hindi ganun. Para siya isipin nila parang mga sa HEPA. Na, diba, baby pa lang, binibigyan na natin nila CG. Binibigyan na natin ng baby pa. Hindi naman natin iniisip na magkaka-HEPA yan. Diba? And isa pa, Doc, ang HPV vaccine, dyan sa mga age na yan, from 9 to 14 years old, yung optimal efficacy niya. No, doon yung effective talaga siya nung time na yan. So, kung pwede na mag-turn back time, mag-turn back time to 9 years old. Nahuli na. Tapos, magpa-vaccine tayo, di ba? Yes, oo. Meron lang. Please, kung meron lang tayong time machine. Parents ko. Di ba, why not? So, sila 9 to 14. Pwede naman. 30 years old na sila. Touch up so, pwede pa tayo, Doc. Yes. Pwede pa. Pasok pa. Vaccination ang tawag dyan. Kung sobra na tayo sa 9 to 14 years old. 9 to 14, 2 doses lang. More than 15 years old and more, 3 doses na. Mapapamahal na tuloy. So, dapat habang 9 to 14 pa lang yung mga anak ninyo, pamangkin ninyo, you encourage them to get the vaccine na. Okay? It doesn't mean na you're allowing them to have sexual intercourse at an early age. You're just protecting them from getting it. From getting cervical cancer in the future. Okay? Kasi, Doc, baka isip nila, yung cervical cancer kasi para yan sa mga maraming sexual partners. Oo, hindi rin. You'll be surprised. Common lang siya, pero not all. Hindi naman Kasi nga, ang HPV hindi naman namimili kung saan siya pupunta. Kahit yung virus, di ba? And, isa pa, Doc, hindi lang sa babae. Hindi lang sa babae ang HPV. Yes. Kasi sa lalaki, HPV vaccine can be given to kasi boys. Ang boys ang ating carrier. Yes. Kaya tayo nagkaka-cervical cancer pala, by the way, guys, ay because we got it from our partner. Okay? So, dapat sila din, ma-vaccinate din sila para hindi sila maging carrier na HPV. Okay? Yes. Yun yung importance talaga ng Medyo mahirap lang talaga siyang may resistance konti siguro. No? Kasi nga it involves sexual activity So, syempre tayo as Catholic country, no? Parang medyo conservative pa tayo sa mga ganyang bagay. Pero we have to face it talagang nangyayari siya. So, kailangan natin yung awareness sa mga tao. Nakaka-help na i-prevent yun. So, yun. Kasi kakawawa talaga yung mga cervical cancer patient. So, anyway, going back doon sa mga simptomas na nadidisregard. Ibang episode yung cervical cancer. Pero sige na lang. I-insert na lang natin. Sige. So, another symptoms naman na usually na dinidisregard natin ng mga babae. Yung matinding pagsasakit ng puson. Dysmenorrhea. Yeah. Pero ito, usually, ang nagdidysmenorrhea naman, nandiyan naman na talaga. Pero yung... Kasi kinabahan ako, Dok, dysmenorrhea ako. Ako din, actually. Para buntis dati na sumusuka pa, di ba? Pero yung sakit sa puso na yung nag-i-increase yung intensity ng pain. Lumalala. And minsan, kahit na hindi nagre-regla, sumasakit. So, yun, kailangan nating magpatingin. Kasi ano bang reasons na bakit sumasakit? Yan. Sa bagay, tama na. Ano bang rason, Dok? Ano bang rason? So, pwede kang may bukol. Yes. So, baka meron kang ovarian tumor. Pwedeng ganun. Pwedeng may myoma ka sa iyong matres. Madami. Kaya, kailangan talaga magpatingin ka agad sa doktor. Paulit-ulit talaga namin sasabihin yun. Kasi, ang daming pwedeng maging reason kung bakit yung nararamdaman yun. No? Hindi lang dapat sabihin na, baka may ba't may ganyan-ganyan ka. So, dapat kailangan talaga
talaga natin ma-evaluate ng maayos. No? Kasi Yes. para maagapan natin kung ano man yung nagpapasakit ng puson mo. So kung kunwari, pagpunta mo sa OB, wala naman pala nakita, di good, that's good. That's no? good. May peace of mind ka na, wala, ano lang talaga At to. kampante Inarte, ka. charot. Oo, kampante ka na okay Yes. ka. Mm-mm. Another, yung may abnormal na Ay, discharge. common yan, Doc. Yan. Siguro mga 30%. False yung mabaho na patients natin, discharge. punta yan, oo. Makati, nagkukos ng pruritus or kati-kati sa Sa ating private area. Okay. So, yun. Kailangan natin kasi dyan, like, di naman emergency, urgent, no, na malaman is if it's a sexually transmitted disease. Kasi Yes. kailangan natin siyang gamutin kaagad. Plus, pati yung partner. Yes, yung partner. Kasi kung ginagamot mo sarili mo, pero yung partner mo hindi mo ginagamot, ganun siya, parang vicious cycle lang siya, paulit-ulit lang siyang magkakaroon ng ano. So, yun, tama yung mga ginagawa ng mga patients natin na konting kakaiba lang ng discharge nila, nagbago lang yung color. Okay, so you use your senses, no, sa discharge. Kasi meron naman talaga tayong discharge, Doc. Totoo, meron namang normal na common discharge. normal na discharge. So, kailan? Pero pag nag-change yun, doon Change yung color, tapos may amoy na siya. So, syempre, alam naman natin yung mapanghi. So, normal yon kasi mapanghi ang ihi. Alam din natin yung amoy ng lansa, ng pagmamens, no? Pero pag feeling Pero para iba. na siyang isda. ang fishy odor. Fishy odor, or parang nabubulok na. Yes. Yan yung hindi na yun common. Pinapacheck na natin agad. Pag mayroon na rin symptoms with the discharge, no? Like, for example, ihi ka ng ihi, mahapdi umihi, mga ganon, or may nana na, or whatever, kailangan na talaga magpatingin agad sa doktor. Hindi siya pwedeng hugas-hugas lang, no? Pag, yung iba kasi sabi na, hugas lang, nawala lang din naman. O di okay, pero pag 3 days na siguro, Dok, no? Or 4 days na may So, something, kailangan ng pa-check na. pa-check na talaga. Galing. Diba? So, 4 years natin, ginawa lang natin in 15 minutes. 15 ba? Hindi ba tayo 1 hour? Ay, di ba? 15 Oo, ayan. So, sana naman meron tayong natutunan sa ngayong podcast or ating GSDA Doctors Dialogue. Okay. So, Hopefully, sa next episode ay magkikita tayo ulit. Kung meron man tayong mga tanong, so pwede naman natin ibigay sa ating mga friendly staff namin, sa very masipag namin na GSD. TH. Yes. Okay? So, thank you very much, guys and girls. Yes. Happy Women's Month! Yes. Bye!